May nakita ko online, ito pinapakalat nila ito eh. Nire-rest baka nila itong si Raffy Tulfo. Itong si Raffy Tulfo kasi sa mga hearing sa Senado, direct to the point ito eh. Kung kayo inanonood ng Raffy Tulfo in action, kung ano siya doon, pagdating sa Senado, the way siya mag-imbestiga, lumalabas din eh. Kaya siguro may mga nasasagasaan at yung may mga inggit talaga kay Raffy Tulfo, ginagawa siya ng issue. Ngayon, yung issue noong hindi pa siya senador, tinalungkat nila. Parang manabibiyang ang style ng ano eh ang ginagawa nila dito eh. Halimbawa ito, yung mga issue ng damit na to, ito yung nagsisirculate online eh, pinapakalat nila. Nagkaroon kasi ng vlog itong si Karen Davila. Napanood nyo na ba yan ka-coffee? Parang 2021 nata yan, late 2020, 2021. Hindi pa siya senador niyan. Diba? Wala pang ang kampanya yan. So nagkaroon siya ng interview dyan. Ewan ko kung napanood nyo na ka-coffee, pero millions po yung views ng interview na yan ni Karen Davila. And even si Karen Davila mismo, humanga siya dito sa storya ni Raffy Tulfo. Pwede nyo naman balikan yan eh. Dahil ano yung reason bakit nag-ipon siya ng ganyan karaming mga damit at mga mamahalin itong mga sapatos dahil sa kanyang pinagdaanan. No? Dahil siyempre, hindi rin naman sila ganoon kayaman. At nakuwento niya nga na ganito lang yung sapatos niya, dalawa lang yung sapatos niya, ganito lang yung number ng polo niya. So parang promise niya sa sarili niya, pag nagkaroon ng pera, mag-invest dito. Di ba? So issue yan. Kahit hindi pa siya senador dyan issue na sa kanila yan. Yan yung mga mamahalin na damit. Ba't lumabas si Sara Duterte dyan? At ito pa, yung mga mamahalin na sapatos. Yan yung big deal sa kanila dyan. Hindi nila alam na itong mga sapatos na ito, itong mga mamahaling damit na ito, napupunta din naman sa mga kababayan nating nangangailangan. Kasi ikaw naman, syempre mayaman ka eh. Sa laki ng kinikita ni Raffy Tulfo sa channel niya, di ba? Hindi na, bakit pa siya magkocontrol sa pagbigay-bigay niyan? So baka lahat nga ng proceeds, ang alam ko lahat ng proceeds sa mapagbebentahan ng kanyang mga damit, naitutulong yan, napupunta yan sa charity. So, tingnan nyo ito ka-coffee. Ito ang argument nila. Hindi ko alam kung valid itong argument. Kayo mag-decision kung valid itong mga pinapakalat nila. Ito, bago lang ito ka-coffee. May 28 ito. Yan. Yan yung vlog, episode 10 ni Karen Davila. Kaka-start niya lang sa vlog na yun. Raffy Tulfo in the house. Basahin natin. Sabi ni Melinda Cruz Fernandez, the gall of the senator showing off his very expensive designer clothes on SOCMED. Again, 2020 or 2021 pa ito ka-coffee. Hindi pa siya senador dyan at may pera siya na pambili ng mamahaling damit na yan dahil matagal-tagal na rin siya sa broadcast industry, kumikita yung kanyang programa. Karapatan niya rin naman yan, bumili ng mamahaling damit. At hindi lang siya yung ganyan. Napakaraming artista, napakaraming celebrities, may mga ganyang mamahaling damit. So, kinalkal niya na yung issue na yan. At iyan ang binabato nila ngayon. He regularly meets poor people in his show on YouTube where he earns millions exploiting these same people's controversial life stories. Parang maling argument yun. Anong ibig sabihin? Dahil ikaw ay pro-poor, dapat ba maging mahirap ka? Yun ang common mindset na mali sa atin eh. Di ba? Na dahil ikaw ay makamahirap ka, dapat mahirap ka din. Mali yun. Di ba? Paano ka makakatulong sa mahihirap kung ikaw ay isang mahirap din, di ba? Tulungan mo muna yung sarili mo. Pag naayos mo na yung sarili mo, saka ka tumulong sa kanila. Pero hindi ibig sabihin na pro-poor yung image mo, ay naghihirap ka na din. At ini-exploit. I don't think ini-exploit yan. May consent yan. In fact, yung mga tao pang humihingi na tulong ang lumalapit sa kanyang programa. At nakikita naman natin na tinutulungan din, na binibigyan din ng financial assistance at yung ibang may mga cases, tinutulungan nila para ma-resolve yung mga cases. I think hindi naman parasite relationship yan, mutual relationship yan. Nagkakaroon ng views yung channel dito ng Raffy Tulfo in Action and eventually, syempre, monetize yan, may revenue yan. Dahil ganoon din, natutulungan din yung ating mga kababayan. So I think mutual yung relationship dyan. I don't think merong abuse dyan. What a morally bankrupt way of assuring himself that he is no longer poor and deprived. Part 2 of this vlog is insane. So, again, 2020 ito, kinalkal na naman nila itong issue. Feeling ko, ang pinag-uugatan nito, bakit nila hinahalungkat itong issue na yan, dahil, di ba, recently kasi naging matunog na medyo maganda yung performance ni Senator Raffy Tulfo sa surveys na possible na tumagpo sa pagka-presidente. So, I think part ito ng demolition job na ginagawa nila. So anyway, pupunta tayo ka-coffee sa ibang usapin. Patungkol pa rin dito sa balasahan na to dyan sa Senado. Kasi nagkaroon ng changes dyan kasi may mga nag-resign dyan ka-coffee. May mga
ilang senador na nag-resign sa kanilang mga komite, no, bilang mga chairman. So, napansin ko lang din ito na nalipat din kasi si Senator Raffy Tulfo sa komite, no, may iba siyang komite dito at ang nako, medyo isa pa tong problematic na sektor na ito, itong sektor ng transportasyon. Kasi alam niyo naman ka-coffee, recently mainit yung issue na yan, yung usapin sa transportation. So, naka-break ang ngayon ka-coffee, hindi pa nagbabalik ang session diyan sa Senado. Pero nagkaroon po diyan ng consultative meeting lang ata ito, nasa balita ng bomboradio.com, no. Iba't ibang ahensya ng gobyerno pinulong ni Tulfo upang talakayin ang mga issue sa sektor ng transportasyon. Pinulong po ni Tulfo bilang chairperson ng Senate Committee on Public Services. Ayan yung bagong komite ka-copy. Dahil nagkaroon ng balasahan, di ba? May mga nag-resign sa mga komite na kanilang hinahawakan. So, na mag-iiba-iba ng mga leader ulit. Pinulong ng senador ang siyang bagong chairperson ng Senate Committee on Public Service ang iba't ibang ahensya ng gobyerno upang talakayin ang mga issues sa sektor ng transportasyon, telekomunikasyon at utilities and franchises. Yan, problematic yan. Siyempre, lalo na yung modernization program sa ating mga PUB. Nako, ang sakit sa ulo niyan ka-coffee dahil mataas yung resistance sa mga drivers natin, no? Isa sa mga natalakay ang kasalukuyang implementasyon ng Public Utility Vehicle Modernization Program ng DOTR na kung saan kinwestiyon ni Tulfo ang planong pag-angkat ng mga modern units ng jeepney mula pa sa China imbes na magsagawa sa mga local manufacturers sa mas mababang halaga. Ayun na. Makakalkal na naman ito ka-coffee. Bakit sa China pa iaangkat yung mga jeep na yan? Mas mura ba yan? Hindi ba mas mahal? Dahil may tax yan. Ang suggestion dito ni Tulfo, agree ako dyan sa sinasabi niya. Ang dami natin, sa Raw Motors, mahusay gumawa ng jeep. Kaya nila yan. Marami pang mga local producers ng sasakyan dito sa Pilipinas. Hindi dito na yan. Natulungan pa natin yung ating kababayan. Di ba? Na-improve pa yung industry na yan, yung motor vehicle industry na yan. At nagkaroon pa yung mga kababayan natin ng trabaho, bakit mag-aangkat pa? At sa China pa talaga, sa China pa manggagaling dahil mura. So yan yung mga kinakailangan talaga bigyan ng agarang aksyon. Kaya imbis na itulak ang jeepney phase out, iminungkahi ng senador sa ahensya na baguhin ang kanilang sistema para mabawasan ang congestion at iba pang problema sa kalsada. Kinalampag naman ni Tulfo ang atensyon ng pamunuan ng MRT3 dahil sa madalas na pagkasira ng mga tren, maging ang mga elevators at escalators sa mga istasyon. Sino ayaw niyan? Kasi kung bitter ka, lagi mong pupunahin yung mga ginagawa. Pero kung titila po dito, yung isinusulong ni Tulfo dyan, okay naman. Diba? May problema naman talaga dyan sa mga elevator ng MRT, hindi gumagana, kung naka-wheelchair ka. Paano ka makasakay dyan? Kung sira, naghihintay ka na naman dyan, nasira yung lakad mo yan. Yan yung dapat yung pagtuunan ng pansin. Hinimok nito ang ahensya na palitan na ang kasalukuyang maintenance service provider ng MRT3 na Sumitomo Corporation para maiwasan ang kapalpakan na nagpapasakit sa mga commuters. Kung ikaw kasi sumasakay dyan, malaking perwisyo sa yan kung maya-maya nasisira yung MRT na yan. Pinalalahanan din ni Tulfo ang Philippine Coast Guard at ang Maritime Industry Authority o Marina na dapat ay wala ng lulubog na pampasaherong bangka sa kanyang termino bilang public services chairperson. Mukhang mabigat-bigat na utos ito ha. Wala nang lulubog na barko, tama lang, di ba? Actually, gastos din yan sa kanila. Babayaran nila lahat yan. So dapat, ibig sabihin yan, para wala nang aksidente, wala nang lumubog na kung ano mga barko sa sakyang pandagat yan, wag mag-overload. Kung sobra-sobra na yung pasahero, huwag na yung pilitin, isiksik nyo pa yan dyan. Di ba? Yung regular maintenance sa mga barko ninyo, huwag niyang dayain yung mga papeles. Kaya nagkakaroon ng problema yan. Hindi na-check, pero pinipirmahan, nakakaalis. Yung iba, ganito lang yung capacity niya, dadagdagan pa ng dadagdagan. Ayun, napapahamak tuloy. Yan yung mga simpleng bagay na dapat nating maiwasan ayaw nyo pa yan. Babas nyo dyan. Ayaw ko sa inyo. Inubligan niya rin ang naipatupad ng stricter monitoring at seaworthiness inspection bago pumalaot ang mga ito. Dito ay dapat magkaroon ng sapat na availability ng life vest at lifeboats para sa kanilang mga pasahero. Isa pa yan, sakay ka ng Roro, ka-coffee. Ako, pag sumasakay ako ng Roro, no, tingnan mo muna kung saan nakalagay yung mga life vest. Pansinin mo, minsan limitado lang yan. Tingnan mo yung pasahero, let's say, may nakikita ka sa within your area, mga 20 o 50 pasahero dyan, makikita mo, mga ilan lang, 15 lang, o 20 lang yung life vest. In case of emergency, magagawa-gaw kayo dyan. Diba? Yun yung mga basic sana na dapat hindi pinapahintulutan
maghigpit, inspeksyon. Sino ayaw niyan? Maganda itong panukala na yan. Sa uli, inatasan ng mambabatas ang bawat ahensyang dumalo na magsumite ng kanilang mga accomplishment as assessment report sa susunod na pagdinig upang mapag-aralan niya ang mga ito at makapagpasa ng nararapat na polisiya. Actually, sobrang powerful ng Senado, Ka-Coffee. Dahil sila yung nagbibigay ng budget. Di ba? Kasi kung problematic, kasi Marina, sige, may problema dyan sa Marina o sa DOTR may problema dyan. Pagdating ng budget hearing, mahirapan kayo makahingi ng budget sa Kongreso. Diba? Kaya ganyan sobrang powerful itong mga senador Mga senador, mga congressman, ang powerful na mga yan Kasi every year, hihingi ka ng budget sa kanila. Kung palpak ka, walang improvement doon sa serbisyo mo, mahirapan ka, baka ma-defer pa yung ano mo dyan. Yung mga hearing, no? Para mabigyan ka ng budget. In other case naman, sa appointment, ma-defer din yan. Hindi ka na mabigyan ng posisyon. Diba? Ako gusto ko yan. Di bali nang sabihin niyo iba yung style niya dyan, pero para sa Pilipino din naman yan. Sabi ni Ami Balmeo, wala silang pakialam sa attire ni Rafi. Reward niya yan sa sarili niya, pero di po ako maka-Rafi. Ami Balmeo, may punto ko dyan. Ma'am, in the first place, nabili niya yan, hindi pa siya senador. May nabasa nga ako Ka-Coffee. Ito, hindi ko alam kung mag-agree kayo sa akin, no? Pero may nabasa ko ito online. Sabi niya, pag bibili ka raw ng gamit, yung mamahalin na, kesa doon sa mura. Pero depende yan sa capacity mo, di ba? Hindi natin sinasabi na gamit. Pero sabi niya, kung meron kang capacity, bumili ka na ng mamahaling gamit kesa doon sa mumurahin na mabilis masira. Kasi long term, kung titingnan mo ang long term, mas tatagal sa iyo yan. At isa pa, kapag mumurahin daw yung gamit na binili mo, hindi mo siya iniingatan. Pero kapag mamahalin ang binili mo, iingatan mo siya. Ang example niya, damit. Sige, bumili ka ng damit. Let's say, tag-100, 100 pesos yung damit na yan. O, di ba? Dahil mura lang siya, ilang linggo lang yan, 2 linggo lang. Tapos pag naligo ka, di ba? Magsasapatos ka, yung damit na yun, ipapamunas mo sa paa mo. Di ba? Hindi mo siya binibigyan ng value, hindi mo siya binibigyan ng halaga kasi nasa mindset mo, mura lang naman yan Pero kung bumili ka ng mamahalin na damit, let's say, ang bili mo doon 5,000 pesos, iingatan mo siya. Di ba? Hindi mo siya hayaan sa banyo ninyo ng basa kasi mabilis siyang mabubulok. Yun yung kanyang mindset dyan. Long term. Tingnan mo for the long term. And kung ikukumpara mo yun, kahit kwentahin mo naman yung mga assets na yun, wala pang 20 million yun. Yung mga damit na yun at mga sapatos na yun. Kasi yung mga mahal na yun, mga yan. 50,000, yung mga sapatos, 100,000, 200,000. Wala pang 20 million yan. Sa lakas kumita ni Senator Rafi Tulfo sa Facebook at sa YouTube, bariya lang sa kanya yan. And in the first place nga, again, hindi pa siya senador nung ginawa yung video na yan. At kinakalkal lang ulit nila. Hinahalungkat lang nila ulit yung video na yan. Man, tinan mo intention, no? Hindi malinaw kasi intention Sandra Valdez, okay lang yun. Pinaghirapan naman niya yun. Exactly. Di ba? Yes, agree ako dyan. Mas mahal, mas matibay at tumatagal, sabi ni Sandra Valdez. Exactly, no? Kasi sa mga China-made, medyo saglit lang Ka-Coffee. Sira din agad. Bibili ka na naman ng bago. Rosa Agonzaga, correct, good quality like shoes. Ma'am Marian Q, happy viewing po sa inyo. Sabi ni Tisha Almeron, pera naman niya yung binili niya. Anong pakialam ng mga ampalaya? Iba na talaga ang mga inggitero at inggitera. Patawa, exactly. Anyway, hindi naman natin sila mapi-please. May kanya-kanya silang opinion dyan. O siya, sige. Ako yung magpapaalam na sa inyo na patagal tayo, 53 minutes na tayo naka-live Ka-Coffee. Maraming salamat po sa mga sumama sa akin ngayong araw po ng Huwebes. Kita-kits ulit tayo bukas Ka-Coffee. Alas 10 po ng gabi Ka-Coffee. Philippine time po yan ang ating live stream tuwing alas 10 po ng gabi. O, paalam na sa inyo Ka-Coffee. Kung nasa Facebook po kayo, make sure naka-follow at naka-like kayo sa ating Facebook page. Like and follow. Nasa YouTube, please click lang po na subscribe at i-like na rin po yung video na to. Alright, paalam po sa inyo Ka-Coffee. Bye-bye!